Ang daan patungo sa Season 91 Women's Volleyball Championship ay puno ng pagsubok. Matindi ang sakripisyo ng bawat manlalaro. Pero sa dulo ng taunang kompetisyon, isang matamis na tagumpay ang naghihintay sa lahat. Season 91 ang pinakamagandang performance ng Lyceum Lady Pirates. Mula sa 7th rank last year, nagtapos sila ngayon sa ika-5 pwesto, matapos nitong maipanalo ang 5 sa 10 laro ng volleyball games. Magandang pabaon nito para sa kanilang team captain at outgoing player na si Charlotte Cruz o Lotte. Ito na kasi ang kanyang huling taon sa liga at pagiging Lady Pirate. Magsasaraman ang isang yugto sa buhay ni Lotte, magbubukas naman ang bagong oportunidad sa pagtatapos niya sa kursong turismo. Bata pa lamang, nahilig na sa pagmamodeling si Charlotte. Ang kanyang ina ang naging inspirasyon. Pangarap ko maging artist at saka model. Kasi maarte po yung mami ko. Gusto niya po, lagi akong sumasali sa mga workshop, saka sa mga, preteens pageant, ganun. Siyempre, go lang po ako kasi simula pagkabata, puro girly na po yung inano niya sa akin. Ang kapatid naman ni Charlotte ang nag-impluwensya sa kanya na maglaro ng volleyball. Actually po, without my willingness po, pinapunta niya lang po ako sa tryout kasi tinanong po nung coach namin nung high school if malaki daw po yung kamay ko. Since graduating po yung setter ng girls noon, ayun po, ako po yung tinrain as setter. Nung nag-tryout po ako noon, iyak pa ako ng iyak kasi nga ayoko po talaga. Kasi alam kong wala akong future dito. Tapos yung kuya ko naman, push ng push sa akin na mag-tryout ako. Blessing in disguise. Dumating ang oportunidad sa panahon na puno ng pagsubok. Yung dad ko po, nawalan siya ng work nung magpa-first year ako. So, struggle po talaga. Pati yung mami ko po, housewife lang. So, wala po kaming pagkukunan. At dahil nga dumadanas ng financial crunch ang pamilya ni Charlotte, scholarship na lamang ang inaasahan nito para makatapos ng pag-aaral. Simula po noon, nagpatuloy lang po ako, tapos may scholarship pa po ako. Sobrang thankful po ako. Di ko po alam kung gaano yung happiness ko noon. Ang volleyball ang kinapitan niya para maabot ang pangarap. Overload po ako lagi. Kahit po nalalait na ako ng iba, sige, push lang. Kahit na ako na mag-isa yung huling uuwi, go lang po. Basta alam ko may matututunan ako and may mararating ako dito. Tinanggap niya ang hamon sa paglalaro at pag-aaral. Alam ko naman po kasi na after ng volleyball, career po yung next. So, kapag ka po aral, aral. Pagka po training, training. Pagka din po may game, unahin yung game. Pero po after that, I'll make sure po na makakahabol ako sa lessons. Hanga kay Lotte ang kanyang pangalawang ama na si Coach Emil Lonto. Si Charlotte ay isang example pagdating sa attitude sa training. Pakasipan niya, huwaran siya ng bawat makakasamang mga darating pa. At the same time, ang gustong-gusto sa kanya, masipang mag-aral. Ang magandang karakter ni Lotte at ang magandang ugnay ng Lady Pirates ang magpapatibay sa grupo para sa anumang hamon. Meron kami materials para makaabot sa level ng NCAA. Since ang mga player ko, most of my player are first year and incoming second year. So, siguro malaki yung chance ng team para pumunta rin sa championship. Si Charlotte, modelong palaban ng Lady Pirates, isang huwaran sa sportsman o pag-aaral. Ang Lady Pirates, babaunin ang magandang halimbawa ng kanilang team captain at coach para maabot ang pinapangarap na tagumpay.
Tatay na po talaga yung turing ko sa kanya. Siya po yung tumulong sa akin nung walang-wala pa po ako. Nung wala pa pong pagkain, wala pa pong allowance. Kahit ano wala po, siya po yung nagbibigay sa akin nung walang-wala po ako. Tinulungan niya po ako sa lahat po ng kailangan ko. Ang Lady Altas Women's Volleyball Team ng University of Perpetual Health System Dalta hangad na maibalik ang kampyonato ngayong season. Ayon sa 28 years ng coach na si Sammy Akailar, ang kombinasyon ng galing ng kanyang mga players ang magpapanalo sa kanila. Alam namin ang Perpetual is lagi nagcha-champion sa volleyball. So everything ay pinaghahandaan ko because all the coaches sa NCAA magagaling, all the players, all the teams from NCAA magagaling. So maybe it's hard work na lang siguro in hard. And me guts talaga yung players ko to get the crowd. Nakafocus si coach na i-develop ang service routine at strong defense ng team. Ipinagmamalaki rin ng Lady Altas ang mahuhusay nilang spikers. So I do a lot of set plays, new set plays, and pinatitibayan ko talaga yung service because that is the basic, and floor defense. Sa palo naman kasi, madali na lang yung palo eh. So pinaka-importante kasi sa baba, yung receive, depensa at saka service. So doon kami nagpo-focus. Excited naman ang spiker at attacker na si Lourdes Clemente na maging bahagi ng team. Ito na ang ikalawang taon ni Lourdes sa NCAA. Sa height na 6'1", itinuturing siyang isa sa pambato ng team. Hindi akalain ni Lourdes na magiging isa siya sa mahuhusay na volleyball player. Una, ayoko po kasi nakakapagod nga daw po yung training. Then, habang tumatagal, parang naiengganyo ako laruin to. Kasi parang na-enjoy ako. Parang ang sarap sa feeling. Then, habang tumatagal, pinamahal ko yung volleyball. Ulila na sa magulang si Lourdes. Kaya malaking tulong na kinupkup siya ng best friend ng nanay niya para may mag-alaga habang siya ay lumalaki. Pagtungtong ng kolehiyo, nadiskubre ni Coach Sammy si Lourdes. Inalok siya ng scholarship sa pamamagitan ng pagiging isang varsity player. Sobrang importante po sa akin yung scholarship kasi ito po yung way para makapag-aral po ako ng libre. Ito po yung binibigyan po ako ni God ng hagdan papunta po sa pinakapangarap po talaga. Naging father image naman ni Lourdes si Coach Sammy. Hindi lang siya tinulungan maging mahusay na volleyball player, tinulungan din siya sa halos lahat ng pangangailangan niya sa college sa kursong tourism. Tatay na po talaga yung turing ko sa kanya. Siya po yung tumulong sa akin nung walang-wala pa po ako. Nung wala pa pong pagkain, wala pa pong allowance. Kahit wala po. Siya po yung nagbibigay sa akin nung walang-wala po ako. Tinulungan niya po ako sa lahat po ng kailangan ko. Unti-unti lumabas ang kanyang galing. Naging bahagi siya ng Philippine Superliga at kumatawan din sa Philippine team ng China. Sa kabila ng tagumpay ay isang Lourdes na nagsusumikap na masuklian ng magandang buhay ang pamilya na kumupkop sa kanya. Pursigido siya na makatapos ng pag-aaral. Pangarap niya maging isang flight attendant at marating ang buong mundo. Yung mga pangarap po niya sa akin, tutuparin ko po para sa pamilya ko, para po sa mga naging pamilya ko ngayon, tutuparin ko po lahat ng mga pangarap ko. Pero sa ngayon, focus muna sa volleyball si Lourdes. Gusto namin maibalik yung title namin dati na Trivia Champion. Gusto namin ipakita na hindi kami nag-champion dahil sa mga alumni namin. Gusto namin ipakita na nag-champion kami dahil sa sarili namin pawis, sa sarili namin paghihirap. Dahil gusto namin maipakita na hindi lang yung ibang malalakas na player ang dapat sumikat, na gusto rin namin makilala din kami sa paglalaro ng volleyball. Gaano
mapatalunan yung kampyonato this year? Sobrang importante sa amin to kasi we have to defend our title. Kasi sabi nga nila, chamba lang daw eh. Pero hindi kami naniniwala na chamba lang. So, yun yung nagiging point of view namin para manalo. Defense to strong offense, yan ang motto ng Lady Chiefs, ang women's volleyball team ng Arellano University. Malaking hamon sa koponan ang muling maiuwi ang kampyonato, lalo't sila ang champion noong huling season. Handang patunayan ng grupo na kaya nilang manalo kahit pa nakagraduate na ang mga senior players ng Arellano last season. Para sa coach ng Lady Chiefs na si Michael Santos, ang pagkakaisa ng grupo ang maghahatid sa kanila sa championship. More on bonding pa talaga para talagang masolid talaga yung team eh. Kasi gawa nga nung bigla nga may mga nawala, so nabigla rin yung team na panibago na naman yung kasama nila pagdating ng crucial na laro. Nung natalo kami, parang dalawang palo ni Gretchen, parang hindi na kami makarecover. Matagal bago kami makarecover kung paano namin siya bablakin, paano namin siya didepensahan. Kaya siguro naging problema. Kailangan namin yung mindset na player lang din ng volleyball yan. Kaya natin pigilin yan. Sa 7-1 na standing, excited na ang Lady Chiefs sa darating na finals. 2 oras kada araw ang training. Bukod sa pagpapalakas sa mga area na mahina, importante na solido ang grupo. Yung mindset namin na champion pa rin kami. Confidence na champion pa rin kami. At the same time, andyan ang mga kicker namin. Hindi kami gumagalaw na isa lang. Hindi kami umasa sa isang tao lang. Talagang buong team pa rin ang gumagana sa loob. From defense, start with a good defense, comes a very strong offense. Yun naman ang lagi namin Yun ang lagi namin pamantayan pag nagte-training kami. Gaano kahalaga para sa team nyo na mapatalunan yung kampyonato this year? Sobrang importante sa amin to kasi we have to defend our title. Kasi sabi nga nila, chamba lang daw eh. Pero hindi kami naniniwala na chamba lang. So, yun yung nagiging point of view namin para manalo eh. Sinasabi nila chamba or Tsaka syempre, yung pangalan ng eskwelahan. Ang team captain na si Liria Sante, malaking tulong sa team. Ayon kay coach, thumbs up ang strong leadership quality ni Ria para mapasunod ang team. Yung teamwork namin wag mawawala na lang. Siguro yun na lang yung pinaka-problemahin namin. Kasi kapag nagkanya-kanya kami, wala na eh. Talo na. High school pa lang si Ria, varsity player na siya sa San Antonio de Padua at kumatawan din sa palarong pambansa. Kaya halos kabisado na niya ang bawat sulok ng court. Team captain, syempre halos lahat ng problema ng team, ayusin mo eh. Kailangan mo siyang ayusin. Lalo na pagdating sa mga seniors, tapos during training kung paano magiging maayos yung takbo. Kasi halos ikaw lang din naman yung sinusundan ng mga ka-teammates mo. Kwento ni Ria, utang na loob niya kay Coach Ramon Chongson ang galing niya sa volleyball. Bukod sa mentor at coach, kinilalang tatay ni Ria Sante si Coach Ramon. Bunso sa magkakapatid si Ria. 1 taon gulang siya nang mamatay ang kanyang ama. Para makatulong sa pamilya, nagdesisyon si Ria na maging varsity player noong high school. Proud po ako sa sarili ko kasi simula high school, halos baon ko na lang yung sinusustento nila sa akin. Hanggang ngayon, wala silang ginastos sa matrikula ko kahit ano. Dito niya nakilala si Coach Ramon at tinulungan siya sa halos lahat ng pangangailangan niya. Pero noong 1 taon, binawian ng buhay si Coach Ramon. Kaya iniaalay niya sa kanyang tatay Ramon ang bawat panalo
lalo't varsity na siya ngayon para sa NCAA. Tatay ko siya doon sa San Antonio de Padua College. Siya yung kumuha sa akin sa palarong pambansa. Student athlete ako sa kanila noon. Tapos parang siya na din yung tumayong father ko. Kasi parang sila yung may-ari ng eskwelahan eh. So wala ka talagang poproblemahin. Tapos ang maganda pa sa kanya kasi sobrang maasikaso talaga. Kasi wala siyang wala siyang anak, wala siyang asawa. So yung treatment niya talaga sa players niya, parang anak niya na. Ngayong unti-unti nang nakakamit ni Rhea ang tagumpay, pangarap din niyang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Si Mama, gusto ko ulit siyang bigyan ng bahay para sa kanya. Although meron kami sa Cavite, pero syempre iba pa din kapag sa'yo nanggaling. Pag ikaw yung nag-produce para sa family mo. Then yung suporta para sa dalawa kong pamangkin, of course. Magpakatatag sa kung anumang mga dadating na challenges. Kasi yun yung unang tinuro niya sa akin eh. Huwag kang bibigay. Ang determinasyon at katatagan ni Rhea ang maghahatid sa kanya sa daan tungo sa kanyang pangarap. Ang pagkakaisa at matibay na samahan ng Lady Chiefs ang magluluklok muli sa kanila bilang pinakamahusay na koponan sa kompetisyon. Parang positive reinforcement po. Pag may maganda po silang nagawa, parang iko-compliment ko sila para tumataas po yung moral nila at yung self-confidence. Ang kumpiyansa ay nagmumula sa disiplina at training. Yan ang ipinamalas ng Pride of College of St. Benilde, ang Lady Blazers, ngayong season 91 ng NCAA Women's Volleyball. Double time sa pag-iensayo ang koponan. Tila butas ng karayom ang kanilang pinagdaanan. Kailangan hindi lang maging competitive tayo this time. Gusto ko kailangan talaga mas mataas ang intensyon nating manalo. Sa unang sabak, pinayuko agad ng Lady Blazers ang Jose Rizal University 3-1 para makuha ang kanilang unang panalo. Ilan pang laban ang naipanalo ng Lady Blazers na nagdala sa kanila para makapasok sa top 4 teams ng season. We have to improve a lot. Sabi ko, mag-improve ka talaga kagad tayo kasi ang kalaban natin dyan, hindi na basta-basta kasi top 4 na yan. Kumbaga, yun na yung pinaka-the best sa ligang to. Mataas ang presyo sa team, lalo't sa nakalipas sa 2 taon, naiuwi ng Lady Blazers ang 3rd spot sa kompetisyon. Ginulat ng Lady Blazers ang lahat nang masilat nila ang Arellano sa 2nd spot. Sila ang makakaharap ng San Sebastian sa finals game. Matindi ang ginagawang pagtutok sa team ni Coach Maki Carino. Katuwang ni Coach ang team captain na si Janelle Welch-Cheng. Yung goal po sa pagtatapos ng pag-aaral, opo. Pero yung gusto ko po maiwan na may champion po kasi yung team. Tahimik at mahiyain ang kapitan. Tuturuan ko siya, sometimes maging vocal ka kasi yung pagiging tahimik mo, minsan may misinterpret ka niyan. Mas maganda yan kung sinasabi mo talaga yan na naririnig ng mga teammates mo. So kailangan, you have to be vocal sometimes. Pero not too much, pero gusto ko may direction, gusto ko sabihin, may gusto niya sabihin sa team. Pero salungat sa kanyang personalidad, may angas si Janelle kapag nasa loob na ng court. May leadership na factor si Janelle eh. So once na tumungtong siya doon sa loob ng court, alam na ng teammates niya kung ano yung gagawin niya. Hindi lamang sa volleyball court determinado ang team captain. Naging mahusay din siya sa ibang sport. Anong grade school ako, una kong sport is track and field. Ang pagiging porsigido ni Janelle sa paglalaro ng volleyball may pinanggagalingan. Yung talagang rason po kaya ako sumali dito is para po sa scholarship ko. Hindi naman po kasi ganun ka-wealthy yung family, so kailangan talaga makatulong. Parang mas nakagaan kasi parang mas nakatulong ako sa parents ko na nabawasan ng isang wala silang gagastusin sa pag-aaral. Sa Hope Christian High School sa Binondo, Manila, una siyang naglaro ng volleyball.
Naging most valuable player siya noong third year high school. Sumabak din siya sa iba't ibang kompetisyon. At pagtungtong ng kolehiyo noong 2011, nakuha siyang full scholar ng College of St. Benilde at napabilang sa Lady Blazers bilang setter. Isa siya sa tinitingnan talaga na player nung panahon niya, nung high school niya. Kasi lahat ng nilaruan niya, yung champion sila, at the same time yung team niya umabot sa palarong pambansa, nagkaroon ng selection, isa siya sa pinaka-mahusay na setter nung high school days niya. Malaki ang impluwensya ng pamilya ni Janelle. Ika nga, it runs in the blood. Lifelong dream po kasi ni Papa, makapag-PBA. So, siguro yun yung sa akin. Yung panganay po namin, youth basketball po siya hanggang high school. Tapos yung bunso po, si Des po, sa Lasal po. Ang nakababatang kapatid na si Desiree, kabilang naman sa De La Salle Lady Spikers. Magkaiba man ang kanilang eskwelahan at ligang sinalihan, todo suporta naman sila sa isa't isa. Nanonood kami ng game sa isa't isa. Tapos parang magtatanungan kami na ano mali ko sa game na yun, yung mga ganun po. Ano pa po yung pwede namin i-improve sa game na to. Big captain din siyang umaagapay sa kanyang teammates. Parang positive reinforcement po. Pag may maganda po silang nagawa, parang iko-compliment ko sila para tumataas po yung moral nila at yung self-confidence. Pinagpo-focus ko po sila or kami. Nag-focus lang po tapos mindsetting po. Sa magandang takbo ng karera ng team captain, marami siyang nais ipagpasalamat. Kasi yung volleyball po yung tumulong sa akin para makapagtapos po ako sa college. So yun po, makapag-work po at makatulong sa family. Kaya naman, it's payback time para kay Janelle. Sa ngayon po kasi bumabalik lang po ako sa high school. Tapos naglalaro po ako doon pag kailangan ng coach namin na may kalaro yung mga bata. Tapos minsan po pag nagtanong yung mga bata, humingi ng advice, bibigay din po. Kasi madalas yung kinakausap ko lang din po yung setter. Yun po, kung paano po yung mga mas mabilis na paraan para makapag-score or makapalo yung spikers nila, yun po yung mga. Ang pagbabahagi ni Janelle ng kaalaman sa iba ay siya ring ibinabahagi niya sa mga teammates. Ito ang kanilang naging armas nang makapasok sila sa top 4. Isa lang naman palagi kong sinasabi sa kanila, yung magtiwala sila sa sarili nila. Kasi sometimes, kahit magaling ka kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi mo magagawa talaga kung ano yung gusto mong mangyari. Paano mo naman na-take yun nung batang-bata ka pa noon, tapos gano'n na yung nangyari sa family mo? Ano yung naramdaman mo? And ngayon ba ay mas okay ka na about yung situation ng family niyo? Hanapin mo talaga yung pagmamahal ng nanay mo. Kasaysayan ng National Collegiate Athletic Association, ang San Sebastian College ang may pinakamaraming naiuwing championship title sa liga sa larangan ng volleyball. At karamihan ng mga laban na ipanalo ni Coach Rodrigo Rayev. Malapit sa puso ko ang veteranong coach dahil siya rin ang aking mentor sa volleyball. Nagsimula akong mag-coach dito. I was a graduating student, 1984-85. 4 years yun. Di pa ako pinapanganak. Oo. Tapos bumalik ako 1990. Hanggang ngayon na. Ilan na yun? 1990 to 2016. 26. So mga 26 na yan. 26 years na. Plus yung 4 years ko na unang coaching. Coach, siguro dun sa 26 years mo or even beyond, ilang years to na pag-champion mo ang Bastek? Naku po. When you talk of the women's alone, 23 championships na sa kanila. But when you talk of the whole, hawak ko kasi babae, juniors, lalaki, more than 50 na total for the whole of NCAA. And parang what does that give you? Anong feeling mo naman na parang tuloy-tuloy? Personally, siyempre, masaya. Record yan sa NCAA na medyo mahirap-hirap nilang i-break. There was this record of
11 consecutive years, sa junior, sa ganun din sa babae. So, yun yung mas magandang fulfillment sa akin. Not the championship, but the championship after they study. So talagang sinusubaybayan mo yung career nila pagkatapos ng volleyball? Oo naman. Actually, hindi naman sinusubaybayan. Pero sabi ko nga sa mga player ko mawawala kayo dito sa San Sebastian, hindi ko kayo hahanapin. Pero maiisip ko kayo palagi. Maangas, strikto at disiplinado. Yan ang tatak ni Coach Roger Gorayev. Para sa mga viewers natin, alam ko yung Para sa mga viewers natin ni Gretchen, siya ang pinakamalaking testament kung gaano ako kahigpit as a coach. Kasi, alam mo yan, Gretchen, lalo na sa mga babae, proper guidance kasi. Maraming tukso sa paligid. May mga personal silang ginagawa sa buhay nila na pag hindi mo sila ginaid, maliligaw sila ng landas. Ibinahagi ni Coach ang kanyang winning formula. When I get these players, I don't become a coach to them only. Nagiging tatay nila ako. To the point na sabihin na natin na kung may problema sila, yung relationship natin pag oras ng ensayo is purely ensayo lang. Pero after the ensayo, I'll be your confidant, I'll be your brother, I'll be your uncle. Hindi nakikita ng mga tao yun, yung after the practice. Ang nakikita nila lang yung game itself at saka yung practice. Ang estilo ni Coach ang nagpalapit sa kanya sa team. So, ang sabi ko nga sa kanila, kukunin ko kayo sa mga parents nyo for the next 5 years. Uuwi kayo, diploma ang dala nyo, hindi boyfriend, hindi anak, asawa, hindi anak. Ang San Sebastian Lady Stags back with vengeance matapos ang 3-year drought. Nanguna ang Lady Stags ngayong season 9-0. Ang magandang posisyon ng Lady Stags, malaki ang kontribusyon ng team captain na si Gretzel Soltones. Tubong Katmon Cebu ang 4th-year business management student na kapitan. Kwento mo naman sa amin kung paano ka nagsimula mag-volleyball. Grade 4 ako. Pinaglalaro ako ni Papa. Pero hindi pa ako official volleyball player sa school namin. Tapos nung grade 5 ako, pinatay ako ng teacher ko. Sabi niya, Soltones. Tapos sa classroom namin. Ayun, doon ako nag-start training kinaumagahan. And si Papa talaga yung nag-push sa akin. Ang tikas at galing ni Gretzel ang nagdala sa kanya para maging scholar. O na-imagine mo ba yung sarili mo na maglalaro ka pa after high school? Yes, na-imagine ko kasi naririnig ko sa iba na may scholarship ka daw. Yun, nakatulong sa akin kasi kami walang-wala din kami ni Papa. So, yun naisip ko na magpursige para maano sa college. Lalo pang gumaling si Gretzel sa tulong ni Coach Roger Gorayev. Naging outside hitter siya. Dito na siya nagsimulang gumawa ng pangalan sa larangan ng volleyball bilang isang miyembro ng Lady Stags at maging bahagi ng national team. Nakahanap ng pangalawang pamilya si Gretzel sa kanyang team na Lady Stags. Anong trabaho ng tatay mo? Nagtatrabaho siya sa Smart Tower. Caretaker siya doon. Tapos, nagsa-sideline siya ng pangingisda. Pero hindi ang kahirapan ang dumudurog sa puso ni Gretzel. Nangungulila siya sa yakap ng isang ina. Si Mami naman? Wala, hindi ko na siya nakikita hanggang ngayon. Simula nung grade 3 ako, hindi ko na siya nakikita. Separated sila nung bata ako. Paano mo naman na-take yun nung batang-bata ka pa noon, tapos gano'n na yung nangyari sa family mo? Ano yung naramdaman mo? And ngayon ba ay mas okay ka na about yung situation ng family niyo? Hanapin mo talaga yung pagmamahal ng nanay mo. Pero naalala mo yung itsura niya? Naalala mo siya? Pero hindi mo pa siya nakikita ever since? Nakita ko siya last nung grade 2. Grade 2. So feel mo ba na pinapanood ka niya? Napapanood ka niya habang naglalaro? Hindi ko alam. Pero ginagawa mo yung inspiration? Naiisip mo yung mami mo?
Kung may, hanggang ngayon ba, may, ano yan, galit yan? O parang lungkot? O parang napatawad mo na si Mami? Hindi pa kami nag-uusap. Gusto ko lang siya makausap. So, simple lang, walang galit, walang ano, gusto mo lang siya makita, gusto mo lang siya makausap. Yun din ba yung inspiration mo para maipagpatuloy ang career mo sa volleyball? Oo naman. Wala naman na akong galit sa kanya, pero gusto ko lang malaman niya na gusto ko lang siya makausap. This okay na ako. Bagamat inabandona, mas nangibabaw kay Gretzel ang puso ng isang anak na nangungulila. Kinuwento na niya sa akin na minsan nung sabi ko sa kanya noon, galingan mo, Gretz, pagka nag-best player of the game ka, i-interviewin ka, panawagan mo ang nanay mo, hanapin mo. Yan, umiyak siya nung unang interview yung interview niya, umiyak siya, tinanong niya yung nanay niya. So, tutuwa naman ako sa kanya kasi talagang she's longing for her mother. Si Gretzel, uhaw sa pagmamahal ng isang kapamilya. Lumalaban siya para mahanap ang kanyang ina. Sana makausap kita and para maging okay na ako. Kasi marami pa akong questions sa sarili ko kung bakit gano'n na. Ang Lady Stags naman, gutom sa panalo. Gagawin ang lahat para makaupong muli sa trono. Last year, nandito na sila eh. They experience how it is to lose a championship match. So this year, hindi na kami papayag. Abot kamay na ng dalawang koponan ang championship title. Ang matinding salpukan sa volleyball court, inaabangan na. Pero para sa mga women's volleyball players ngayong season, maganda ang kanilang naging karanasan. Positibong karakter, abot kamay na pangarap at pagkakaibigang pinagtibay na ng panahon. Ako po ang inyong kapamilya, Gretchen Ho, at ito ang NCAA Season 91 Women's Volleyball.